kinailangan kong maging matapang since nung nawalan ako ng asawa. Kasi nawalan ako ng parang kumbaga isang tungkod. Sinundan ako ng, namatayan ako ng tatay, pangalawang tungkod. 18 years old din nang mamatay siya. 18 years old din nang mamatay siya. Ma'am, Good evening po, ano po pangalan niyo, ma'am? Jenny. Jenny. Ilan taon na po kayo nag-abroad, ma'am? Almost 24 years. 24 years? Apo. Dubai lang o may iba pang bansa? Bali, Riyadh and Jeddah. And then dito sa Dubai. Ilan taon na po sa Dubai? Ano na po ako sa Dubai? 4 years. 4 years. Magsi 6 years pala kasi airport ako before. Okay. Ma'am, ansta ka? Medyo okay naman. Masaya naman po ba kayo? Medyo masaya, kailangan. May mga anak po ba kayo? Meron po. Ilan po? 3 po. Bali, namatay yung bunso. Okay. Okay. Sige, sa 23 years sa pagiging OFW, ma'am, ano po yung pinakamahirap na naranasan nyo? Ang maging caregiver sa Saudi. Kasi nagbantay ako ng bedridden na matandang babae na kami lang dalawa doon. Tapos wala akong nakakain halos. Pero hindi yan alam ng pamilya ko noon. Basta nag-aalaga lang ako kasi wala naman kaming kasamang mga anak niya. Ganun. Bali, kung kailan lang siya dalawin, doon lang siya mabibigyan ng pagkain. Kaya yung sahod ko dati, kung ano yung sahod ko, yun na lang binibili ko para makasurvive. Okay. Ano po ang ibig sabihin ng buhay sa inyo? Buhay na hindi ko may paliwanag. Ang buhay para sa akin is masaya na malungkot. Masaya dahil kahit papaano nakaka-survive ako sa pamilya ko. Malungkot dahil sa buong buhay ko na nag-abroad, hindi ako nakaka-stay ng matagal sa Pilipinas. Wag mo akong paiyakin. Sige. Ready na. Okay. Yung mga anak niyo, di ba? Ano po yung edad ng pinakabunso? 18 years old. Mga lalaki na. 18 years old din nang mamatay siya. Sa palagay niyo po ba proud yung anak ninyo halimbawang nabubuhay pa siya? Ay, oo. Sobrang proud kasi kahit papano, proud na malungkot kasi kahit papano na alam niya naman yung takbo ng buhay namin sa Pilipinas. Masaya siya dahil na kahit paano na ibibigay ko sa kanila yung kailangan nila. Tapos malungkot siya dahil hindi nga niya ako tabi nung mga panahon na yon hanggang sa naging dalaga siya. Lately ko lang siya nakasama nung 3 years ago lang, bago siya mamatay. Ma'am, pwedeng matanong, ano po kinamatay niya? Namatay siya dahil sa second dose vaccine. True. Totoo yun. Ma'am, anong pakiramdam nung mamatayan ng anak? Nakauwi po ba kayo? Noong time na yon, nakauwi naman ako. Kaya nga 3 years lang, kumbaga, yung pandemic. Inabutan kasi ako ng pandemic doon sa Pilipinas. Tapos, hindi na ako nakabalik. Tapos that time, 2022, hindi ko naman inaasahan na mawawalan din ako ng anak. Okay na sana ako, gusto ko na sana mag-for good noon kasi nandun na ako sa Pinas, nakakagawa naman ako ng mga bagay-bagay sa buhay na. Kaya lang, kinailangan bumalik kasi nga kulang pa. Hindi matanggap yung pagkamatay ng anak ko. So, ibig sabihin, you're trying to move on kaya kayo nag-abroad para libangin ang sarili? Oo. Kasi yung anak kong lalaki yung nag-post sa akin, sabi niya, saan niya, nandyan ka lang sa 4 na sulok ng bahay. Nag-aalala siya? Oo, sabi niya, mag-abroad ka na lang ulit. Okay, ma'am. Ano po masasabi niyo sa mga magulang na nawala rin ng anak? Pare-parehas na lang natin tanggapin kasi
hindi naman natin ginusto yun. Siguro may dahilan na rin yung Diyos para mangyari yun sa kanila, mawala sila sa atin. At saka isa pa, kapag kasi iniisip natin yung anak natin agad, masakit kasi imbis yung anak ang magdadala sa atin. Oo. Tayo ang naglibing. Tayo pa yung talagang naglibing. So, ang sa akin ano lang, matatag lang muli, tapos ipasa Diyos na lang, lagi mo na lang siyang dalhin sa prayer mo. Tapos, lagi mo siyang pagtirikan ng kandila para pagdating ng oras, kaya mo siyang let go. Although, hindi mo siya mali-let go agad-agad dahil Nandiyan na yan. nandito siya sa puso mo. May sugat na yan. Sa isip. Anak mo pa rin siya, syempre. Ang ano nga lang, talagang kailangan tanggapin dahil hindi na siya babalik. Diba? Ang hirap. Medyo adjustment pa ako noong 2022. Hanggang ngayon naman kapag ina-adjust ko pa, yun lang masasabi ko sa mga magulang na, lalo na yung mga nag-a-abroad, huwag maging stress. Kasi nasubukan ko yung ma-depress. Di ba? Hirap, nawalan ka na nga ng kabuhayan, nawalan ka pa ng trabaho, nagkaroon na ng pandemic, tapos namatayan ka pa, di ba? So, ano lang, laban lang, kumbaga laban lang. Tapos nawalan ka pa ng asawa o di ba? Sobrang ano. So, ganun talaga. Habang sabi nga ng Diyos, habang may buhay ka, may pag-asa. Di ba? Kung kumakapit ka sa Kanya, hindi Kanya bibitawan. Pero kung kakalimutan mo siya, lahat ng pagsubok sa iyo habang kumakapit ka sa Kanya, lalo siyang nagbibigay sa iyo ng mga pagsubok. Pero kapag ka talagang hindi ka, yung pagkapit mo sa Kanya, hindi mo siya bibitiwan hanggang sa dulo. May pera ka man o wala, lagi siyang nandyan sa iyo. Naniniwala ako doon kasi kahit paano naman, yung mga pagsubok sa akin, nagkakaroon naman ng recovery. Hindi kasi ano po kayo, matapang kayo? Kasi kinailangan kong maging matapang since nung nawalan ako ng asawa. Kasi nawalan ako ng parang kumbaga isang tungkod. Sinundan ako namatayan ako ng tatay, pangalawang tungkod. So, ako yung naging shoulder and cry ng family Kailangan ko. mag-step out. Kailangan mag-step out. Although, maliliit pa rin ng time na yung mga anak ko. Sabi ko, kung Ibig sabihin, ma'am, teka, ikaw po ba, kailan kayo huling umiyak? Bukod sa ngayon, kailan kayo huling umiyak? Huling umiyak ako yung sa anak kong 2022. Pero hindi yun yung as in iyak na hinagulgol ko. Kinimkim ko lang. Kaya sabi nga nila, ang bigat pag hindi mo ihiniyaw. Nung nandito na ako sa Dubai, pag nandun ako sa kwarto, doon ako talagang humahagulgol ng todo. Hindi ako, walang nakakakita. Walang nakakakita. Pero sa loob ninyo, kinukubli ninyo, pero pag nasa kwarto at mag-isa na kayo, doon kayo nagbe-breakdown talaga. Okay, ma'am, last question. Ano naman po yung panalangin ninyo sa gabi? Every time na nagpapanalangin kayo? Ang lagi ka na lang naman kasing panalangin sa gabi is yung magabayan kami, matupad ko yung mga pangarap na talagang hindi ko pa nagagawa na maibigay sa pamilya ko. At yung makapagpatapos ako ng anak ko pang pangalawa. Kasi may anak akong pangalawa. Kapag nakatapos naman yun na baka siya na rin yung gumabay sa akin. Ilan taon po ba kayo? Magpi-51 na ako. Wala sa edad. Magpi-51 na po ako. So this year, magpi-51 na ako. Kaya nga sinasabi ko, ang problema nandyan lang yan. Kapag mataas ang pananalig mo, mas magandang ngumiti ka na lang. Kahit may tinatago ka sa loob. Ano mang mga problema dumarating sa'yo, lilipas yan lilipas. Pagmumukmuk ka ng sandali, tapos hayaan mo, ialiw mo ang sarili mo. Kung parang you're allowing yourself na, sige, masaktan ako, i-accept ko, pero mag-move on ako. Ganon, i-move on naman na kailangan. Kasi kapag na-depress ka, sino bang mahihirapan? Di ba pamilya mo? At sino bang mawawala ng hindi ba ikaw rin? Ganon yun. Nakasabi rin sa akin ng mga magulang ko, mula nung nawalan ako ng asawa, ang sabi ng nanay, asawa lang yan. Di ba? Kung hindi ka mahal ng asawa mo, hindi ka baldado para makahanap pa ng iba. Correct. Although hindi rin naman sagot ang paghahanap ng iba kung kaya mo rin lang itaguyod ang buhay mo. Correct. Kasi kung may kaalaman ka
tayo kasi mga babae, mas malakas sa lalaki. True. Mas malakas. True. Lahat ng mga bagay na nagagawa ng lalaki, kaya nating gawin. Lahat ng paninindigan na ginagawa ng lalaki, nagagawa natin yan. Nasigit pa nga. Mas higit pa doon. Kaya, bakit mo kailangang igiba pang sarili mo kapag may problema ka? Correct. Di ba? Grow up. Pero hindi naman para ibig sabihin, magpakasira ka ng ulo niya, magpakaloko dyan sa kung ano, magbilang ka ng kung ano-ano. So, pabayaan it is mo safe to say na ma'am, kahit pa paano, kahit sa kabila ng mga nangyari, buo ka. Buong buo. Buong buo kasi nandiyan pa yung nanay ko, nandiyan pa yung mga anak ko, andyan yung apo ko. Tsaka mahal naman ako ng pamilya ko talaga. I admire you kasi ang nakikita mo, hindi yung kulang sa'yo. Ang nakikita mo kung ano yung meron sa'yo. Oo. Hindi ko kasi iniisip yung hindi ko iniisip kasi yung kahapon. Ang iniisip ko Forward. yung bukas. Correct. Tsaka yung ngayon. Ngayon. Oo. Yun. Hindi ako talaga nag-move back yung mga nakaraan ko. Pumapasok man siya minsan sa isip ko. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi pwedeng ganito. Yes. Hindi pwedeng laging ganito at hindi pwedeng wala akong magagawa. Okay. Ganun. At hindi pwedeng wala akong magagawa. Okay. Ganun.